Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, January 11, 2024. Ayan. So, nag-close na gap yung yung index natin. So, very strong pa rin po yung buying ng market natin. Diba kahapon, nalaglag yung majority ng mga blue chips natin. So, ngayon medyo bumawi sila. And then, net foreign buy pa rin. Tapos ngayon, nag-close na gap tayo dito sa 6,613.73. Malakas pa rin yung yung net foreign buy natin. So, meron tayong 648 million na net foreign buy po dito sa market. So abot siguro ng overbought si PSE bago bumalik ko yung yung trend ng direction natin. So dahil medyo up tayo ng 1.03% for today's trading po natin. So continuous po yung uptrend ng ating market. So very good, di ba? Nag-bounce yung karamihan ng mga alaga natin during this time naman. So majority yata ng mga gumalaw ngayon is mga blue chips. So halos lahat sa kanila maliban sa tatlo, apat na blue chips natin ang naiwan sa galawan. Sa mga small caps natin, meron din. Pero pakunti-kunti lang yung nakita natin na galawan din sa kanila. Okay? So ito po yung ating mga trend stocks. So good Thursday for today. SPNEC nag-bounce 2.42%. So lalabang kaya to sa downtrend na channel niya na nakikita natin sa kanya last time. So meron pa rin siyang net foreign buy. Sino kaya to? Abacus pa rin siguro. 5.29 million net foreign buy po siya. Tapos si Ayala Corporation, so medyo battered yung stocks natin dahil sa sentiment kay AC kahapon, di ba? So nagbenta kasi si Mitsubishi ng kanyang mga shares at a discount of 7 to 9%. Pero ngayon medyo nag-bounce siya 1.35%. Pero net foreign sell siya ng 25.14 million. Okay? So anyway, hopefully for the coming few days, mag-subside yung pessimism dito kay AC natin. Excited din yung lakas din ng drop niya nung kahapon naman. Tapos si SCP, ayan, so puro bounce day nga for today. Meron siyang up move na 3.23%. Tapos meron siyang net foreign sell siya ng negative 3.93 million. So meron pa ring lumalabas dito kay SCP habang pinag-uusapan itong sa mga television, di ba, NGCP at saka si SCP natin. Okay? So yun po yung galaw niya. Tapos si Converge, nag-uptip siya. Gumalaw 1.55%, so nag-bounce din dahil malakas din yung isa to sa mga top losers kahapon, so medyo nag-bounce pero negative 1.26 million net foreign sell naman siya. Tapos si dito, ayan, so meron yung balita pala, tandem tong si Converge at saka si dito natin, meron silang partnership. So gagamit yata ng mga fibers ni Converge or vice versa, si Converge at saka si dito natin. So si dito, nag-up siya ng konti, 0.42%. Pero meron siyang negative 650k na net foreign sell. And then si SEC, bumalik si DMC, di ba? So pa-close na pa rin si DMC natin. Hopefully, ganun din yung gawin ni SEC natin. Medyo malaki nga lang gap na ito kasi as compared kay DMC last time, mga 6% si DMC. Ito naman si SEC is more than 10% yung dividend. So, medyo malaki-laki yung habulin niya. So, nag-up siya ngayon ng 1.14% and then meron siyang 3.42 million na net foreign buy dito sa market. Okay? So, good. Yung US market, kagabi, okay siya, di ba? So, medyo nag-bounce din. Tapos sa futures, medyo okay siya. Ayan. So, sumabay na rin yung market natin sa galawan na globally ng ating mga stocks. Okay? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa po ng maigi. So, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. Crypto, lakas ng crypto ngayon. So, follow mo ako guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka. Subscribe ka lang po para sa mga trending stocks review natin. Or kung gusto mo, open po yung ating membership button. So, meron tayong join button naman dito. Okay, so check mo na lang po yan. Tapos sa mga videos natin, so check mo na lang po yung uploaded videos natin. Medyo late yung upload ko kapon. Company reviews, profit or loss, mga sample trades natin. Tapos basic indicators, technical analysis, building your fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSE stock market studies naman. So check mo po yan. Tapos sa crypto, congrats yung mga nag-invest talaga sa crypto kasi yung mga major coins natin, umarangkada talaga. O, halos lahat naman sa crypto ngayon is gumagalaw siya. So follow mo ako dito para updated ka sa mga play to earn games. Ako hindi updated. Ayan, so hindi tayo makapag-vlog ng bago. Wala tayong makita. Double check mo na lang po yan.
siguro pag bumalik ulit sa 60K si crypto natin. And then follow mo ako sa social media para updated ka. Palabi Trader na YouTube siya, rather Facebook account yan, nagalo-halo na. Facebook account at saka dito sa Facebook page natin para updated ko po sa mga posts natin or pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Okay? Muna pick para sa article sa local market, sa US market at saka dito sa cryptos. So siguro pag nag-full-time vlogger na lang tayo, saka natin ma-update itong mga to. Money earners, yung ating side hustles. So sharing lang, medyo maganda yung earnings natin dito. Medyo din talaga seasonal din eh. Pag bakasyon, bakasyon din yung readers. So siguro mas maraming nag-off sa social media or more on TikTok or YouTube sila. So pag ganito na may pasok, ang dami din nagbabasa. So yun yung napansin natin na trend ng websites natin. Okay? So tingnan natin yung pinaka-summary ng index. So maganda yung pinapakita niya kasi pabalik po yung yung foreigners. 648.31 million. So kaya nasusustain yung uptrend na galaw ni Philippine Stock Exchange natin, yung mga blue chips. Okay? So ito po yung mga winners natin. Actually, kung napansin mo for this week, karamihan ng bumuwelta ngayon is mga finance stocks natin sina BDO, BPI, Metrobank. So puro breakout yung galawan nila, East-West niya, medyo nahuli yata at saka si Robinson's RCBC natin, di ba? Rizal Commercial Banking pala, ayan. So medyo kulelat yung dalawa natin ngayon, tsaka si AUB at saka si Union Bank. Pero yung mga major na finance natin, malakas. So finance, sila pinakamalakas ngayon, 2.81% followed by industrial natin at 1.23% naman. Okay, so turnover value is nasa 5.27 billion. ICT, vows net zero greenhouse gas emission, SCP, so nag-bounce. NGCP fails to report significant loss of power in Panay Island 3-day blackout. So under probe ba 'tong si NGCP natin, di ba? So kung nanonood kayo ng mga balita, ayan, updated po kayo. Pero ako hindi masyado. So ko lang na ongoing investigation sila, di ba? Mega World Corporation to build 10-story Paragua Sands Hotel. Ito yung mga binenta, Security Bank, ASN. Ito, Security Bank laggards din. ASN, AP, CNPF, DNL, CHP, IMI, ACAB, DDMPR, Globe, at saka si TEL. Yung mga binili naman, Banco de Oro, ayan, so kaya siguro sila yung malakas. BDO, BPI, East West, at saka si Metrobank, Manila Water, SCC, EMI, Jollibee, AGI, DMC. Hindi natin masyadong papansin si EMI. Ali, Crit, Philrich, si Plus, Pure Gold, at saka si Wilcon. Okay? RCBC raises 400 million US dollar from its 5-year, 1-day senior unsecured sustainability notes. Okay, SEC ends crypto drama by giving the green light to 11 Bitcoin ETFs. So ito po yung mga ETFs na finally na-approve na rin siya. So nagpaganda ng sentiment ng Bitcoin. Ayan, so talagang ano kayong future ng Bitcoin, no? Sabi nila yung short term 65K, sabi ng iba 200K. Ayan yung masyado mga optimistic kasi limited yung supply ni Bitcoin eh. So kaya lang magkakaroon na naman ng halving yata eh. So may mga news about sa Bitcoin halving natin. Okay. So Mega World to build a second hotel. Ali aspires to double its business in 5 years. So hindi na yata masyado pumipitik si Ali. Si Jollibee, pa-breakout si Jollibee natin. BSC. Eto, pinag-usapan kanina to kasi o kahapon nasabi na rin natin, mag-release siya ng additional 450 million common shares. Kaya, so hindi ko alam kung nag-uptick yung galaw niya. Pero nung sinilip ko kanina umaga, okay yung trend niya eh. So pero eto, remind ko na lang kayo, so magdadagdag siya ng 450 million common shares. So medyo marami din yan. Ali, okay. Manila Water, 2.5 billion hinulugang taktak sewage treatment plant is now over 60% completion. Ito, Mitsubishi unload shares in AC, confirm na. Higher charges from MER, Globe, ST, Telemedia, Global Data Center bolts up on capacity. ICT sets emission goals. Bangko, mga bangko yung panalo sa galaw natin. Okay, so BSC to list yung shares nga niyon. APBI has new chairman. Manila Water, 60% na siya sa sewage treatment plant.
Ali CFO sees wider operations by 2028. DMC, cautiously optimistic siya. Yung galaw na ating cryptos kanina umaga. Tapos share buyback, AGI, Costco, URC, PH GDP outlook with an expected GDP growth of 5.8%, hopefully. AAB, the DOTR plans to invite other companies to challenge the Aboitiz Group proposal. FGen, unit EDC to hike par value to 1 and then 1 peso, 1 million peso restructuring. So BSC, okay na yan. Asia Crypto Stocks rise as SEC authorizes Bitcoin spot ETFs natin. Okay. So AC, okay na yan. Deep buy si ano, si mo to? Si DA Market. Alam ko si Call, parang ano din buy din ang rating nito kay Ayala Corporation natin So double check niyo lang po kung ano yung sinabi niya. Ayan, so tapos yung galawan ng market kahapon, hindi ko na ano yung galawan ng US market. Okay? So anyway, yun po yung mga news natin. So very good. Puro good news yung mga nababasa natin as of this time. Okay? So guys, yung ating Patreon sa mga gusto ng trading group, stocks to buy, stocks to sell, di ba? So kung gusto niyo ng trading community, sali lang po kayo dito sa Patreon natin. Gusto mo mag-support, okay lang din po through our Patreon channel naman. Okay? So refresh natin tong to trade Asia Prime. Ayan, nasaruduan ako kanina. So refresh ulit natin. Okay. So 1.03% on the way ulit tayo sa 6.7. Kapon nag-bearish tayo no. 6,613. Traded value 4.73 billion. So may konting pamagic close pababa pero malakas talaga. Kasi net foreign buy tayo ng 648.3 million. So may konting losses, GGS, Wilcon, ICT at saka si Ali, Telmer at saka si Bloom, pero mas marami naman yung yung Verde. Ayan. So panalo si Bidan Saya, Jollibee natin 3.92 and then Banks ang pumita ngayon 3.82, si BPI 3.48, si BDO. Lakas nila no? At saka si DMC pa-close na yung gap niya. Converge 1.55%. Okay? 52% foreign participation. Kahapon 'di ba 80% foreign, puro ano sila. Buyers pa rin sila kahapon 48% local participation naman. Okay? So dito sa winners, Apollo ng una, 7.14%, Ani 6%, si CTS 4%, Jollibee, BPI. So basa natin yan, Lotto, finally nag-bounce 3.75, SGP 3.23, si Green 2.5, Balay 2.41, FNI 2.36. Sa losers natin si Mark minus 6%, IMI minus 3%. Grabe si IMI, no? All-time low. Home minus 2.5%, si Fruit minus 2.2, All HC minus 2.14. Okay? So medyo marami pa rin yung small caps ang mahina yung galawan po nila. Okay? So tingnan natin yung ating chart. Okay. So balik tayo sa uptrend. So yung pinaka-best scenario nangyari sa atin at on the way tayo sa 6,700. Actually, kaya na niya ito bukas kung talagang bobombayin ng mga foreigners natin para medyo maganda yung closing natin, di ba? Medyo malapit dito sa overbought condition. So bullish tayo. Balik yung trend ng market. MACD, medyo nangina yung MACD formation natin pero okay lang. Hindi na makita yung volume ng foreigners, no? So parang normal lang yung traded value natin as of this time. So wala tayong mga nakikita na malalaking volume dito. Ano ba nangyari last time? Sa bagay, ganun din naman last time Tumaas na lang siya nung nagkakaroon ng sell-off yung market. So anyway, hindi natin makikita siguro diyan sa daily volume nitong CPSC natin kung meron siyang significant na sinasabi naman. Okay? So intact po yung ating uptrend. Nag-establish tayo ng retest dito sa previous support dito sa 6,512. So on the way, 6,700. Very significant kasi na mabasag tong 6,700 kasi after niyan 7K na kasi yung pinaka next na target or 6.8 muna bago yung pinaka 7K naman natin. Kaya lang, siyempre pag breakout yan, mas malapit na tayo dito sa 7,000 level which is kung saan halos lahat ng stocks natin during this time is nasa
overbought condition. So ngayon, hindi pa naman lahat ng stocks nasa overbought. So medyo malapit lang. Katulad din ng galawan nitong Philippine Stock Exchange Index natin. Okay? So dito sa US market, okay ulit yung futures. Nasdaq 0.33, Dow Futures 0.03, and the S&P 0.11. So kahapon medyo okay sila. Dow Jones 0.45, S&P 0.57, and then si Nasdaq is 0.75. Ayan. So finally nakita natin sa galawan sa European markets, nag-verde na rin sila. Tapos Asian markets, ayan, maganda rin po. So meron pa rin mangilan-ngilan, mapula, pero mababa din lang yung yung laglagan nila. So very good yung galawan ng overall market natin. Tapos dito sa bandang crypto, so malakas si Bitcoin, ayan, bumalik na siya 46.9K. So Ethereum, sa Ethereum lakas 2.6K, 10% yung ginalaw. BNB 5%, malakas yung BNB. Tapos Sol, nag-up din siya, XRP, okay. So halos lahat na. 12%, 15%, si ADA, lakas na galaw ni ADA. Market cap niya is nasa 1.3 billion as compared dito sa mga ibang major cryptos natin. So okay lahat. Ayan, so halos lahat ng coins natin is pumipitik during this time. Okay? So watch out na lang sa mga sudden pullbacks. Minsan kasi volatile din dito sa crypto. Pero as of now, very bullish po yung galawan nitong si cryptos natin. Okay? So tingin tayo dito sa trending stocks, SPNEC. May breakout na ba ito? Okay, so on the way para sa kailangan makita natin mag-breakout talaga tong si SPNEC natin. Kasi ngayon medyo nakakulong yung trend natin, di ba? So nonetheless, very good pa rin naman ngayon kasi nag-bounce siya dito sa MA20. Ayan, so nag-retest siya. Nagkaroon siya ng bounce. So hindi pa masyado malinaw yung kanyang direction. Hopefully hindi na siya mauntog bukas, last day of trading natin. So maganda makita natin dito sa above 1.3 yung pinaka-level niya. Okay? So anyway, good news kahit paano, syempre, kasi verde naman siya for today's trading natin. Ayan, napaubo tayo. So nag-up siya ng 2.42%. Tapos net foreign buy ng 5.2 million. So Abacus pa rin. Basi call, may kasama na siya call ang buyer. Call Summit yung ating pinaka-main seller. Okay? With regards sa news, wala na. Wala tayong nasagap. AC, so pina-price in pa rin naman niya yung yung drop natin na to. Maganda mag-close siya dito, di ba? Syempre, para doon sa mga nag-accumulate sa kanya last time. So meron tayong gap dito. Ito yung pinaka-resistance. And then support natin is dito sa 654. Pagdangan naman kasi si ang galing tumiming ni Mitsubishi natin. Ayaw niya pakyatin si AC bago siya magbenta, no? Kung hinayaan niya muna, no? Mas malaki sana yung kita niya. Pero gusto na niya lumabas eh. So anyway, very good. Meron tayong may volume tayo ngayon, no? Kahapon is parang ito yung mga sumalo dito na volume sa kanya kasi nagkaroon siya ng bentahan. Tapos ito ngayon, yung volume natin sa kanya. Okay? So anyway, very good. Nag-bounce ng konti kahit paano sa AC, which is nakatulong para sa sentiment ng ating market. So nag-up siya 1.35%. Minus 25 million nga lang siya, no? Net foreign sell. May bank sell sa buyer, Mandarin SP Equities yung ating pinaka-main seller. Okay? So ganyan muna yung picture natin kay AC. SGP, so nag-bounce sa MA10. Okay, so nag-bounce siya. May konting drop siya kanina. Nag-retest siya dito sa pinag-uusapan natin na support kahapon dito sa around 6.9. So maganda makita bumalik siya dito sa 7.36. Tingnan natin kung hopefully hindi yan bounce lang, technical bounce lang kasi yung past 2 days na galaw natin medyo siya aggressive kasi. So kung sasama ko yung drop niya kanina, maabot na siya ng 13%. Okay, so very good. Nag-bounce siya. And then, on the way ulit para dito sa MA100, lagay ko na muna, 7.97 yung next na resistance. Kasi malalaki naman yung kandila ni SCP natin. Medyo volatile siya. So, okay yung RSI and then okay din yung ating MACD formation. Okay, so based dito sa price action, up siya na 3.23%, minus 3.9 million. Net foreign sell pa rin. So call China Bank ang buyer, Maybank, China Bank Securities yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next,
Converge at saka si dito. So isa lang po yung catalyst for today. Medyo nauntog ng konti si Converge pala. Umabot yata ito ng 2% kanina, no? Nag-4% pa siya pero nag-profit taking kaagad siya. So anyway, nagre-resist siya dito sa malapit sa 9.8. Pero ano naman, nag-establish naman siya ng higher low formation. So meron tayong retest dito sa MA9 which is of course very good pa rin naman kasi may bounce yung ating RSI. Then yung ating MACD formation. So medyo kulang nga lang siya sa volume kasi yung nakita natin sa kanya, meron siyang 1 million na net foreign sale, di ba? So 1.55% up ngayon, 1.2 million net foreign sale. Call Papa ang buyer, Abacus SBQTs yung ating pinaka main seller. Next, si dito. So nagsabay na rin sila. So yun po So meron silang partnership. Ayan. So sa mga data cable nila, sa mga kable. Ayan. So nag-bounce siya ng konti pero hindi natin ramdam dito sa price action niya. So anyway, ito pa rin naman yung drawing ko sa inyo from the past few days. Pwedeng ganyan. Ayan. So tingnan natin kung maka-breakout din siya dyan sa descending triangle na pattern naman niya. Okay, so 2.26 yung pinaka-support. Medyo sideways yung galawan ng ating RSI at saka MACD formation. Talagang pa rin, no? Dito marami pa rin talaga dito Natex kasi nag-ano pa rin siya trending pa rin siya, di ba? Si dito natin. Kahit na marami ako nababasa kasi ngayon na ayan, wala pang kita, lugi, di ba? Maraming utang. So, si dito pa rin paborito ng mga traders natin. 0.42% up for today, minus 650K. Net foreign sell, Asia SEC, Abacus ang buyer, and then Mercantile Asia SEC yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, dito Converge, isa lang po yung catalyst. And then lastly, si SCC. So, okay. So, nauntog pala siya dito. Silip po na tayo kay DMC kasi nag-up na yun eh. Ayan. So, pa-close na yung gap niya dito. So, nauna na si DMC. Hopefully, ganun din yung gawin ni SCC. Nauntog pala siya. So, kaya pala siya nag-trending. So, nag-up siya and then medyo nauntog tayo. So, nagre-resist yung MA100. Pero nasa trend pa rin naman siya kasi MA9 naman yung pinaka-support po nitong si SEC natin. Okay? So, good vibes pa rin naman tayo kasi isa to sa malakas magbigay talaga ng dividends. So, yung ating RSI is still above 50. Okay yung MACD. Pero medyo mahina yung yung volume natin pero meron siya, di ba? O rather, net foreign, meron siya net foreign buy na maliit. So 1.14% up for today. Nauntog kasi 3.4 million net foreign buy. UBS call ang buyer, Pep Maybank yung ating pinaka-main seller. So yun po yung pinaka-trend. And then MA100 yung current resistance which is tumutugma naman dito sa sa gap down natin sa kanya last time. Okay? So kung bumalik dito, may kita na 10% yung mga merong dividend sa atin. Break even lang sila ngayon kasi ito yung gap down natin last time sa pinaka X date naman niya. Okay? So balik tayo sa PSE. So tandaan natin yung ating market, net foreign buy pa rin ng net foreign buy. Indication na may bullishness yung market natin. And then kung ganyan na puro net foreign buys, syempre ang premonition natin sa kanya o hula is possible magkaroon tayo ng breakout in the near term para sa 6,700 level naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo guys. Tapos Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Big Money Earners. Check na lang, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guys sa trading, investing sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. May one day of trading pa natin tayo bukas, Friday.